napirmahan na po ni Presidente yung Government Optimization Act, no? Opo. Ito po kasi kasama kayo dito, no, sa mga bubuo ng IRR nito eventually, at dito pinag-uusapan Opo. na ngayon pa lang yung pong optional na mag-early retirement, kinakailangan ng benefits dito tsaka separation benefits. Sa ngayon, Opo. itong proposed nyo na budget for next year, meron na ba itong alokasyon o wala pa rin? Meron na po. May konti po tayong nilagay in case po masimulan by next year, kung meron na po tayong mapag-aralan na mga offices or ahensya na pwede na pong mag-avail nitong optional retirement. Pero Sir Ted, bubuin pa po namin yung IRR at saka may committee pa po. So, pero may nakaabang na po dyan dahil napag-aralan naman po namin na yung optimization. Matagal na po. Kung maalala nyo po, ito ay isa sa mga unang orders ng ating Pangulo. First cabinet pa yata to para magkaroon ng efficiency sa buong gobyerno. Baka pwede natin pag-aralan yung mga mandato ng mga opisina. So yes po, meron po. Kung meron po tayo kaagad-agad na ma-identify sa 2026, naglagay na po tayo dyan. Okay, opo, kasi nga po eventually mas makakatipid ang gobyerno, no? Sa inyo pong pag-aaral, Madam Secretary. Opo, yun po. Basta mas agile, mas ano po siguro na gobyerno, ng mga tao ng gobyerno po. Kasi may use din po tayo ng modern technology. And at the same time, hindi lang po tayo magtatanggal kasi parang ngayon po, yung sa mga cybersecurity, lahat po ng ahensya may pondo para sa cybersecurity dahil lahat po gumagamit na ng digitalization at digital processes. Ngayon pa isa-isa po, piecemeal po kung humingi ang ahensya ng cybersecurity unit and office. Kasama din po sa mandato natin dito sa optimization. Sige, across the board na lang, pag-aralan namin ilan ba dapat isang opisina ang pwedeng mag-open ng Bureau on cyber security. Mga ganyan po. Hindi lang po pagtanggal po, pati po yung pag-ayos ng mga opisina. Given po dun sa pagbabago ng panahon, baka may mga offices na hindi na po relevant. So tatanggalin natin yung mga opisina, papalitan po natin ng bago.